very pale morning, mga kagadang buhay. Late kami ni Kabiyang Roger. Papunta po kami ng Bantulinaw Livestock Auction Market. Alas 5 ng umaga kami nagising. Supposed to be dapat mga 3 a.m. Dapat mga 6 a.m. nasa Bantulinaw Stockyard na kami. But oras natin po is 6:12. Dito pa lang po kami sa daan. Tumatawag na po si Nalon sa atin. We're late, mga kaganang buhay. Oh, no! Nakalimutan pa natin yung ating makeup kit. Kaya very pale morning po tayo ngayon, mga kaganang buhay. But welcome to our vlogs. Sipatan po sa Bantulinaw Stockyard. Yeah! Serious Walang ngiti walang bati. Good morning. At least na good morning po, mga kaganang buhay. Anong oras na, Kabiyang Roger? Ano na tayo? For 17 minutes before 7. Late na masyado, Lon? Late na masyado, Lon? Late ko kamay daw. Ito kipakai. Buat paman, punto paman berada dia kayo. Sige, late gamay lang daw. Inayuay pa na siya rin. Ngayon pag actually, pag umaga, yung presyo mataas. Siyempre, pakiramdaman kasi sa stockyard always po yung pakiramdaman. Pag alam po nila kung mamuwersa yung buyer, muwersa rin yung presyo nila pataas. Kung alam na ang buyer parang paano lang, patulog-tulog lang, pakapi-kapi, yan, mamuglima na yan sila. Yung mga puwet ng mga hente parang di na parang di mapalagay ng libot-libot. Ganun pala yun. Pero pag nakitang pumipwersa yung mga komprador, pag nakita nilang komprador parang gustong bumili talaga, parang gustong bumiyahin at mamwersa, yan, saya sila naman ang patulog-tulog, kape-kape, baliktad. Ganun always ang senaryo sa stockyard. Pakiramdaman yan. Pag alam nilang kailangan na sila ng komprador, ng biyahero, ayan, presyo-presyo kunwari yan. Kahit na guminansya na, sabihin talo, ganon. Grabe pala, no? Talo, boss, talo. Alay, talo. Sabihin pa, boss. Tapos, manumpa pa yan, manumpa. Sabihin, boss, may Diyos ang kalibutan. Pati Diyos, idalama yan. Idama yung Diyos. Pati Diyos, idamay. May Diyos mang kalibutan, boss. Tinuorgin ako ang palpad. Cross my heart pa. Alala lang mga nila, strategy na madalagi ka, maluoy ka. So ano napansin mo ngayon sa mga paradahan ngayong malapit na ang season, New Year? Yung season na to, parang malamig. Hindi lang simoy ng hangin ang lumamig, pati yung business cycle sa Pilipinas. Kasi, parang lumamig talaga. Kasi lumamig talaga ang ekonomiya natin ngayon. Lumamig ng gusto ang ekonomiya. Walang kainit-init ang negosyo. Lahat kasi affected yan. Pagka nagkaroon kasi ng mga tensyon, mayroong mga balita na nakakatakot, nakakagimbal na balita. Wala na daw budget yung PhilHealth. Bawal na daw tayo magkasakit. Ganyan. Mga balita na nakakagimbal. Siyempre, yung mga tao parang ayaw mo gastos. Dati ang mga tao willing talaga maggastos pagdating ng Christmas. Kasi Christmas is very happy, dapat yan. Happy together with your family. Yung yung spirit ba? Kahit yung hangin, mararamdaman mo talaga yung spirit ba na masaya. Pero ngayon, sumabay sa panahon, malamig. Lumamig ang lahat. Pero okay lang naman yan, makarecover din yan. Ganun lang talaga ang buhay. Mayroong time na medyo kapos-kapos tayo, medyo mahina, pero mayroon din time naman na season. Kasi always yung nagsama yan. So Lon, malamig din ba ang pakiramdam mo ngayong season? Malamig, ang panahon rin malamig daw.
Pati ang negosyo. Lisod ang negosyo ro. Daghang kasagaran, lugi. Natural mas negosyo na may paglugi po na po pagdaog. Okay. So ano ang latest diskarte mo ngayon, Kabiyang Roger, sa pamimili? Wala, ganito lang tayo. Pa-late na lang? Hindi naman, nagkataon na itong ngayon tayo na ano. Pero ang diskarte, always naman yung kapi-kapi ka lang, patawa ka, smile. Tapos pagkata na parang chismoso ka lang, gano'n lang dating mo sa... So kailangan lang pala chismoso, effect. Ka, sabi may parang ayaw mong mamili, gano'n. Ngayon nga disguise. Kasi munang natawag sa ano na siya. Parang umiba na nga yung papuntang 2025 yung style mo Diskarte ang tawag dyan. Diskarte strategy ba? Parang napansin ko rin, hindi ka nagbibigay ng mga sipat. Yes. Oo, Kabiyang Roger, sipatin mo na to, magbigay ka ng presyo. Parang nalata ko ngayon, hindi ka na nagbibigay ng mga sipat mo. Bakit? Kasi ikaw lang maging basihan yan. Siyempre ganito, pag sumipat ako, sipatin ko talaga yung mga ginansya ko. Oo. Kung sabihin na natin sa ginansya na 10%, sabihin ko yan, sisipatin ko na first na gagawin yan, sisipatin ko, mayroon akong mga ginansya, almost isagad sa 10%. Oo. Ano yun ang basihan ng ibang komprador. Tapos sipatin nila, dagdagan na lang ng konti, is kanila ng hayop. Maganda nang sila kung unang sipat. Oo. Kasi ang unang sumipat, talo. Bakit? Kasi sipatin nila, iiwan naman yung vlogger. Iiwan ng bagay sa isinta. Ingon na ito, ikaduhang na sipatador nga. Sige, tumagan talag 5 katos, ayaw banha. 60,500. Hindi na tos vlogger, puli na tos vlogger. Mga strategy ba, mga una diya nga, talo gikalon pag ikaw unang tumawad. May nang ulahita. Bahala nang di na matawaran. Pero may pagkakataon po na akong unang tatawad, isasagad ko sa taas. Mahal talaga. Kursunada mo ang hayop. Oo, pag kursunada ko sa katawaran ko yung wala na sa katawan. Pero nabibili pa rin. Dahil pinapautang. Ganon ang sistema. Wala na skilo, nabibili dahil pinapautang. Ganon. Sa utang. Grabe, dumadagdag at dumadagdag yung mga talento nyo ni Roger sa pamimili. Sa pinapautang sila ng mataas na presyo. Kaso lang, yung halimbawa, nagkahalaga ng 50 mil, 4 games yan. 4 games. Una, nagbigyan ka 10,000. Sabihin, nalugi yung baka mo dahil mahal ang benta mo. Alam na yan gano'n. Pinaparol yung pera. Pinapaikot ang pera. Gano'n, mga strategy. Gano'n ang mga diskarte. Kaya ngayon, ano tayo? Parang chismoso lang tayo. Parang smile. Chismoso effect? Sa tapos parang hindi. Tawad? Parang walang interest bumili. Parang masyal-masyal lang. Grabe, gano'n na yung style mo ngayon, Kabiyang Roger. Talasan mo lang yung mga tenga mo. Makikinig ka sa tawa ng iba. Pag sinabi, tinawa. Uy! Talasan mo lang. Bisan malayo ka, mga 10 dipa, kailangan marinig mo pa rin usapan nila. Parang na-adapt mo na yung diskarte nila sa'yo dati Napag-aralan mo nang mabuti yung mga moves mo ngayon. Dapat ganito ang gagawin mo. Ito, hindi ito biro Ito po ito. Realidad po ito. Kahit malayo ka, kahit may 10 dipa o 15 dipa, kailangan malaman mo ang pinag-usapan nila. Malaman mo dapat. Kailangan may radar na yung tenga mo? Di sa inga, sa buka ng bibig, bawat bigkas ng bibig, dapat tingnan mo yung bawat pitik ng bunganga. Kaya pala lagi ka na lang bumubulong-bulong. Kasi pag ang bigkas kasi malalaman mo, tinawaran na si Sinta. Alam mo na yan. Mingon na po na dyan. Dili ka. Mingon na. Dungagan ako. Mingon na. Bilagi na. Mingon na po. Sinta imidya. Bisan layo ka, basta ang pinag-usapan, bawat buka ng bibig ng sipatador, makikita mo. Wow! Grabe, na-adapt mo na yung mga style nila sa'yo dati. Ikaw lagi ang nagbibigay ng unang tingnan mo ng sipat. Unang ginatawag ano na siya?
Chismoso moves. Expression ba? Oh. Face expression. Expression, bawat buka ng bibig. Marinig. Sign language. Marunong ka na ngayon sa sign language ha. Bagong tactics na yan sa pamimili ngayon, sign language. Kahit malayo ka, alam mo na ang tawaran. Dahil bawat buka ng bibig, ang problema dyan kung takpan ng bibig, pero kahit na, bawat kumpas ng kamay. Aba, grabe ah. Bagong ano ito, highlight sa vlogs natin ah. Yan mo makikita kung paano ka. So, ano naman, effective naman, Kabihang Roger? Effective talaga. Bakit? Ano ko lang effective masyado dahil keep distance ka kasi tapos marinig mo mga usapan nila. Parang agent 144 ang kuha naman na. Grabe, pamatay punjay ang mga diskarte ngayon ng team natin, mga kagandang buhay. Ano diskarte natin? Kailangan kahit malayo ka, alam mong pinag-usapan nila. Yan ang diskarte ngayon. Resto ni Ali, gote-gote na. Ay, kaluko. Malapit na tayo oh. Ang time check po natin is 6:53. Malaman mo. Ay, grabe ito. Tapos, basta malaman mo bawat titik na baba. Kaya pala no, may ikot-ikot lang kayo ni Nalon. Hindi pala kayo nagbibigay ng mga sipat na ninyo. Hindi na. Bawat pagsipat. Mga bunganga na pala ngayon ang tinitingnan nyo, Lon, at mga kumpas ng kamay. Ay, Nalon, iba style na kalan, Nalon. Ako style sa buong paniid. Maniid ba? Ano sa Tagalog ang maniid? Ano ba, mag-observe? Parang mag-ano ka? English na observe. Oo. Para bang mag-ano ka? Mag-imbestiga? Oo, ganon. Kubkob. Tago-tago. Yan ang gagawin mo. Dapat maging mapagmasid. Maniid. Nagmamasid lang. Maniid. Mamasid ka lang. Tingnan nga natin ang strategy mo na yan. Mamaya sa sipatan. Kasi parang yan ang ginamit mo nung nasa Bakong tayo eh. Nakabili ka ng ilan yun? 6? Wala mangyari dyan. Ganon talaga ngayon. Basta sinabi ko na. Hindi ko na ulit-ulitin yan. Baka mamaya malaman kalaban yan. Sila na lang pala ang magbibigay ng unang presyo sa mga hayop. Ikaw ang magfi-finishing. Maniid. At saka yung disguise mo na parang wala kang interest sa hayop. Para magkipagchismisan ka lang sa stockya. Paras gawin eh. Sige siya katawa, aper-aper. Wala na. Niyayuan niya, napalit na pala. Aper-aper siya. Yun ang ginagawa ng iba kay Winnie. Ay grabe tumawad si Winnie. Sobrang masilan at matagal. Tapos yung ending, dinagdagan lang ng 500 Marami ng kasi palabra di iba. Honor. Magamit siya ng mga palabra di honor. Ako na, alam ko yung diskarte namin eh, ganito nga. Alam na. Mahala man na daw. Ayaw na. Dako nang may gasto. Sus, kini mo pirde. Mo ingon na nagpirde. May daw. Maluoy mo. Ano, diskarte na. Beda man na. Sige na, ganara. 25 ra, ayaw, tumagi. Ayaw na. Maluoy ka. Tapos dagdagan lang ng iba ng 500. Ayaw na. Ano nga, Ger? Dili na. Sus ka mo. Kung kasayod lang mo sa mong pirde, piti nagkaan na may pirde. Hindi mo katulog na. Wala nga mo diskarte na yun eh. Sige, karoon na. Pag karoon na. Iwanan niya. Ilipot ra po dito sa usapo ka mananap dito. Binili na ng iba. May mananap man po nga. Kamasid. Gatitid ang mananap. Nagkatong mananap, puto'y mutukob sa iyang inayo. Oh no! Yun lang naobserbahan mo, kaya medyo inano mo na. Inadapt mo na yung diskarte ng iba. Ang patitid ba, mansasawa nga. Panago sa kahoy. Kung makachansa, manukob. Ahas. Ang diskarte sa pong. Kaya ang ending, walang nabili si Kabihang Winnie, puro lang siya tawad. Kinuha ng iba, dinagdagan lang ng konti yung tawad niya. Dapat, huwag ka tumawad na lang anin. Oo. Pero pag tumawag ka, hawakan mo ng pisi.
Tawakan mo na. So wag palang tumawad ng alanganin. Yes. Pero kung interesado ka talaga sa hayop, huwag mong iwanan. Kunin mo na. Dikitan mo na, kunin mo na. Huwag mo nang magsabi nga. Kasi maraming nakamasid na hintayin lang na tatalikod ka. Oo, maraming mananap nakamasid. Mananap. Eh kung mananap imong ginapalit, mas marami, mas daghan pa kayong mananap nga bantay. Oh no. Sobra pa ka mananap ng bantay. Kasi ang mata, gabaga ang mata, gahulat ra kung saan mo bitawan. Oh. Diskarte rin. Grabe. Nakakagandang buhay. So kailangan maagap ka rin, no? Maagap, chismoso, magmasid. Magmasid ka palagi. Importante, mayroon ka matuto sa mga sign language, sa mga kumpas. Buka ng bunganga. Kung tanan, pag-aralan mo. Para ikaw makabili ng tama. Grabe ito. Grabing usapan ito. Ano mga diskarte dyan? Malapit na po tayo mga kagandang buhay. So lahat po ng strategy sa pamimili ay minamaster na ng ating mga kabiyahe. Pero po ang isa naman po nating concern dyan ay yung tungkol naman po sa pag-alaga ng mga hayop natin sa biyahe. Walang problema. Walang problema pag-alaga. Okay lang. At ang pag-alaga po at ang pagbabantay po natin sa ating mga kasamahan sa trabaho, mga katuwang po natin. Medyo dyan po tayo malulugi din kung wala sa ayos yung biyahe, hindi nagkakasundo at hindi centralize yung palatuntunan sa iyong mga nais ipagawa sa ating mga tao. Walang coordination ang bawat isa sa pangungumpay, sa pagbantay ng kilo, sa pag-alaga ng hayop. Yan din po ang dapat nating i-consider din mga kagandang buhay. Perfect na natin dito ang ating mga galawan, pero ang galawan po ng biyahe, kailangan po ng adjustment natin. Medyo yan po ang tinututukan ngayon ng ating team, dahil yan din po ang malakas sumila po ng pagkalugi sa ating biyahe. Masyado po silang magastos, masyado pong hindi centralize ang mga moves nila o mga patakaran. Ano masasabi mo doon? Gabi Roger, kailangan masipag at maasahan at mapagkatiwalaan ng ating mga tao. Kailangan nating walisin ang mga dapat walisin at dapat baguhin dito sa ating biyahe. So ito na, nasa taas na tayo ng langit. Ibig sabihin, malapit na tayo po sa Bantilonao Livestock Auction. So ang Bantilonao Livestock Auction kabiyahe, hindi naman dapat natin iwanan, di ba? Kasi minsan nag-i-skip tayo, pupunta pa tayo kung saan-saan. O baka ibig nalo, no? Maliit, no? Alagain. So Kabeng Roger, mukhang marami kang viewers dun sa sa vlogs mo na yun. Kailan mo pasundan yung upload mo? Tingnan natin dahil nga yung oras natin, oras ang malaga sa atin. Isa ngayon kasi nagtatanim pa tayo nagtatanim pa lang. Mukhang nabuhay ulit yung mga viewers mo. Dumadami yung viewers mo ngayon sa latest upload mo na ilang buwan kayo hindi naka-upload. Sa ating mga viewers dyan na tumatangkilik pa rin sa biyahe ni Roger. Maraming salamat po sa inyo. Nagpaparidam yung mga baka. Yun. Tuloy kayong sumusuporta sa akin dahil sa akin, kung sa akin po kayo, kung mayroon po kayong mararating kung sa akin mag-stay kayo sa akin, kung dumami kayong mga subscriber ko. Aba! Mayroon kayong YouTube. Agoy! Grabe Ganun po, parang tumatakbong mayor. Parang nangangampanya Parang nangampanya. Okay, dito na po tayo sa Bantilonao Livestock Auction. Welcome po mga kagandang buhay, welcome. Thank you po sa ating chikahan, sa pagstay po ninyo sa ating pong mga issues and concern dito po sa ating pamimili. Thank you so much. Tunghayan po ninyo ang ating pakikipagsapalaran ngayon sa sipatan dito po sa Bantilonao Livestock Auction. Livestock Auction Market.
Ding 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 ding. Ito din. Ding ding ding. Kanong na din. Oh. Oh, di ba? Kahit late tayo, mukhang wala pa rin namang hayop ah. Tug naman, nalamigan sila. Kaya, okay pa rin po, okay pa rin. Kahit late po tayo. Ayos. Time check po natin mga kagandang buhay is 7:05 in the morning. Ayan, at medyo may nagbabayaran na nga po. So late na nga po tayo mga kagandang buhay. Kasi nakabili na yung iba. Mas maganda pa rin po yung mas maaga pa tayo. Mga 6 AM nandito na po tayo. Pero bihirang-bihira naman po itong mangyari. Gawa siguro po mga kagandang buhay at naghakot kami ng bato panambak po sa ating mga kubo, sa ating kubo. Kasi ulan ng ulan, lumambot ang lupa. Yan, nilagyan namin ng mga bato-bato. Good morning, Busing Ali! Hi, ma'am, morning. Yan. Kamusta ang puntan nyo sa Magalion? Pigado doon? Si Busing Ali, mga kagandang buhay, nakakabilib ang tao na to. Kasi walang absent sa lahat po ng livestock auction. So, ayun na, napakapugi po ng ating dalawang sipatador. Yan, binibilan po natin si Kabeng Nalon ng jacket na pang ano ba? Pang millennial. Wow! Kabeng Roger, pwede ba maatras daw yung konti yung kotse mo? Kasi makasagabal daw sa pagtali nila, sa mga bulante. Konti lang daw. Request lang, atras lang daw ng konti. Okay daw, sabi ni Kabeng Roger. Sinalon ngayon. Kailangan aarangkada sinalon. Dahil marami kaming mga plano ngayong 2025. Pasukin na po namin yung pagbababoy. Sa taong to, 94 yung edad niya. Hindi po mapagpirahan yung edad ng tao ngayon. Ang ating pong pag-usapan ay tungkol po sa lamig ng panahon. Kagaya po ng lamig ng ating negosyo ngayon. Oh. Malamig ba ang negosyo ngayon, pare? Medyo malamig? Sumasabay sa lamig ng panahon ngayon? So siguro pag malamig ang panahon, ang gamot dyan, kayakap? Yakap. O yakap, di ba? So kung lumamig ang ating negosyo, anong kailangan natin? Yakap, ma'am, yakap. Yakap pa rin. Oo, yakap pa rin po. Yun nga, mga bahay na baka yung gusto kong bilhin. Oo. Kasi pag wala tayong mayakap na iba, baka na. Oh, baka na lang. Okay. Anong po, hindi edad ang ating kailangan ngayon, kundi kayakap. Uy, ito, pag 90 na, Oo. nakatanggap yun ng pira. Pira yun. Oh. Master Joel! Ano? Good morning, good morning, good morning. Marami kaming plano this coming 2025. Pasukin na namin yung pagbababoy at tuloy-tuloy na ang ating meat shop sa Aklan. Yan. Tsaka pasukin na rin natin pagkakambing, lahat na, restaurant, lahat na. So, labanan natin ang lamig ng negosyo, paiinitin natin. Higop tayo ng sabaw, magparisan tayo. Yun. Yun. Kailangan po, pag pasok ng taon na 2025, siglahan po natin yung ating power. Ating convincing power, dagdagan pa natin mga kagandang buhay. Kahit ano man po ang ating negosyo. Master Jewel, Master. Yes. Parang mahal, malamig na yun ang panahon. Malamig talaga panahon ngayon. Tahan mo. Malamig din ba ang presyo? Oo, sa kanya palaging mainit. Oo. Master Joel, sa'yo ba to? Oo. Ha? Tingnan mo, Dalawa? kita niya 50. Dalawa? Oo. 52, okay na yun. Okay, kung nasa Manila tayo, nandito tayo sa ano. 50 ba yung dalawa, Master? Walay gasto, 5-2. 5'2". Meron pa nga ang ano eh. Meron pa nga ang padagdag. Master Joel na baka, Kabiyang Roger, alam naman niya, hindi pasok yan sa tamanyo natin. 52 daw, dalawa. Buy one, take one. 52K. O pero, Kabiyang Roger, nalalamigan yung kaibigan natin. Malamig daw presyo masyado. Yun nga, bay yung bibilihin ko kay Master Jewel kasi
Wala kayong mayakap, may baka na lang yayakap. Kailangan painit daw, baka na lang ang yayakapin niya. Hindi kaya ang taman nyo po, mga kagandang buhay. Yung baka ngayong binibenta ni Master ay undersize. So, painitin mo ang presyo, pare, para mabili mo kay Master. Kailangan ay pinupunuan na. Oh. Ikaw kay para makain mo, kay balo ka sa mga presyo. Ako ipatutuko na. Antog-antog po talaga. Balik sa antog-antog si Master Joel. Sigla tapos tanay baka. Oh, sigla tayo basta may sisipatin. Buntis ni boss? Suki ni Nalon. Ha? Hinintay niya talaga yung hayop niya kay Nalon, oh. Oh. Hindi pa niya pinarada. Uy, kalabaw man ha? Kalabaw kay dam. Kalabaw. Babaeng kalabaw. Babae. Pila boss pakito? Inahin. Mapula-pula ang balahibulon. Pila ni? Ano 42? Uy, Yung 42 baligya nimo. busog do nga, busog ah. Siguro maaga pa yan kumain. Nya pila may kuan nimo ani? Yung 42 baligya nimo. Nya pila ilas nimo? Uy, hindi katabaan. Ang kalabaw. Mura magkuan? Bawang ilutasan? Niwang. Murag buntis lon. Mura buntis? Buntis ah. Buntis. Oh no! May gatas no no? May gatas ano mo, pigain mo yung kanyang Mura bitang didi. gatas boss pito. Buntis lon, buntis. Tingnan mo yung didi niya. Pag pisil mo niyan, may gatas na. 40 lang eh. Ha? Nakuha 42 yung baligya. 46? Isod na gano'n. Nipis Sige. mo ko siya. Nipis ba siya dalingding? Magigaro na? Kaya mag-40 na okay ron ta? Ha? Isod na. Bakit ang didi niya lo nakatayo tapos ang tigas? Malaki, matigas, parang may gatas na Murag kuwan talaga. siya dam, bagong gilutasan na ba eh? Murag bagong gilutasan. Kuwan man siya, murag ni sakal ba yung tutoy, baka wa man ni tutoy na. Kuwan siya dam, kaning bagong gilutasan. Kaya pala hindi pa nakarecover yung katawan, payat pa. Oh, bago pa. Kasi payat naman talaga ng hayop pagka dinidian. Oo. Okay. Kaya mapurtir na boss, okay na, palito na mo na. Yun na ang iiwanan ni Nalon na presyo. Liso na 43 boss, 40 na boss. Na, kaya mo pabayaran ano? Tiyan lang kasi, busog. Tiyanan. Sige lang, pamasahe lang among giapas ana, umakwa. 42, malapit na sa tawad ni Nalon. 40 lang na, kay murang, wala, bunamano ba? Okay lang to? Oo, okay lang, 40. Oo, kahit payat. 40 lang, boss. Taas ra. Oo. Marami pa yung darating. So, sana si Kabiyang Roger at kakain na muna daw. Mahaw ko no dam. Oo. Kita ide kay madam. Mayong aga! Nga nabiyos. Oo. O sa muas. Tagan to madam bugas usa ka sako. Kita gini siya madam. Tabag niya tagan ko ng buntis mas balay pa tong gitagan ni bugas. Okay. Tabang Kita ni mo? Ayaw binigyan daw natin ng bigas.
Ano na? Namimili ka rin, bossing? Oh, naman nila misa naman diya sa Tanhay. Tanhay ito yung boss ha? Meron pala siyang sariling katay po. So, medyo maliit lang binibili mo, bossing? Oh. 90, 110 ana. Ah, meron ding 150 karkas. Pare anak dam. Ganito, oh. Ating kaibigan. Ah. Oo. Ito, tagahawak natin. Pipili ako ng... Bigyan ko ng bigas. Mukhang ano ito? Mukhang kandidato itong mabibigyan natin ng bigas. Yeah! Oh. Namili tayo ng mga tagahawiring po. Umaambun-ambun po ang ating panahon ngayon. Pero di po yan makakapigil sa pagparada po ng ating mga hayop at sa ating pong pamimili. Silipin natin po sa taas, mga kagandang buhay. Sa ganitong klase po ng hanap buhay, kailangan po talaga natin ang kasipagan. Matindi po talaga na pag-manage dito sa trabaho na to, mga kagandang buhay, kasi napakahirap po ito. Livestock po ito. Yun nga, dun sa Katayan, wala pa po tayong schedule doon sa ating dumating na baka. Pero may hindi na po kumakain. Kaya pinasingit. Pinasingit po kaagad para makatay. So kailangan po ang ating mga tauhan ay concern po talaga sa ating mga hayop. Alagaan po talagang mabuti. At focus po tapat ang pag-alaga sa ating mga hayop. Inaalagaan natin at nasa proseso ang ating pamimili dito. Pagpapakain sa ating mga hayop during sa biyahe. Pero pagdating po dun sa Katayan, kung nakapila pa tayo, kailangan talaga ng matinding pag-alaga. At pag-obserba sa ating mga hayop kung sino po yung hindi kumakain, sisingit po natin yan kung wala po tayong schedule. Kaya napakainam po mga kagandang buhay na this coming 2025, i-revista po natin ang performance ng ating mga tauhan. I-revista po natin yon mga kagandang buhay kasi na-expect natin na the more na tumatagal sila sa trabaho, the more na mahalin nila yung trabaho nila. Yung tao natin dapat yung may konsiderasyon, may pag-aalala sa atin pong mga hayop para po wag pa tayong malugi sa biyahe. Kaya i-revista po natin mga kagandang buhay ang ating mga tauhan kasi hindi lang po hayop ang dapat nating alagaan. Kailangan din po ang health ng mga tao natin, dapat din po nating alagaan. Kasi dapat yung pinakakasalanan po namin talaga, yung hindi po tayo o hindi po kami nag-implement ng drug test para po sa ating mga behiro. So ngayon, this coming 2025, ilagay na po natin sa ayos at naobserbahan po natin mabuti ang performance sa ating mga tao. Kung sino po ang wala ng pagmamahal sa kanilang trabaho ay hindi na kailangan pong manatili. Dahil sa ngayon, i-revisa natin sila mga kagandang buhay at kukuha tayo ng karagdagang tao na yung mga tao po na niro-rekomenda sa atin na talagang pangpamilya ang hanap. O kahit binata ka pa po, kung pangpamilya ang iyong pong katangian ay hindi mo po ubusin yung lahat ng sweldo mo, kundi po magtabi ka for the future mga kagandang buhay. Yun po ang gusto kong mga tao. Yung may patutunguhan po yung mga sweldo nila, hindi yung puro bisyo po yung inaatupag. Kasi pag nagbibisyo na po ang ating mga tauhan, ay hindi na po nakapagbibigay sa atin ng healthy na performance mga kagandang buhay. Kaya hindi lang po hayop, sabi ko nga, ang ating concern dito sa ating trabaho, kundi pati po ang mental and physical health ng ating pong mga tao. Kasama po yan sa saklaw natin, mga kagandang buhay, kasi mahal natin ang mga tao natin. Kaya kailangan talaga po minsan may disiplina
Oo, kasi yung iba, the more sana na tumagal, the more na humihina ang performance at nakikita natin wala nang pagpapahalaga sa kanilang trabaho po. Kaya yun po tututukan natin this coming 2025 at meron po tayong tao na papasukin ngayon. Oo, hello, good morning. Hintay-hintay po kami ng hayop. Wala pa. Di pa kami nakapalit. Automatic ako nakapansin dahil pinaskuhan ako automatic na ako may nakapansin dayon. Oo. Salanan ninyo ganun kapaulo lahi mo pansin. So, ayan po mga kagandang buhay. At welcome po ulit. Welcome dito po sa ating sipatan. Hanapin po natin ang ating mga kabiyahe. Sana may dumating po. Kalabaw sana. O, kulang pa tayo sa loading natin ngayon. Kalabaw sana ang gusto natin. Depende na lang po yun. Tiyaga po dito sa Bantulinaw, mga kagandang buhay.